Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo para maglaro tayo sa ating pananghalian. Ito. Mayroon tayo ritong naka-slice na yellow pen. Ito. Medium size lang na yellow pen. Gagawin natin fish steak. At paparisa naman natin siya gisadong talbos kamuti na may tuna. Black tuna. Ito ginagawa ko ito kasi sa probinsya, itong talbos kamuting ito, pangkaraniwang lang ito, inaapak-apakan lang ito sa probinsya. Yan. Yung iba hindi masyadong alam kung paanong gawin paraan kung paano mapasarap yung talbos kamote. Kami sa probinsya namin ito, ligo at saka gata. Nilalagyan namin ng gata. Or gisado. Yan. Dalawa lang, gisado. Sa maraming kamatis. Gigisa mo sa maraming kamatis para masarap ang gulay mong gisado. Good morning sa mga dumadaan. Heidi, good morning. Mommy Bear, good morning sa mga dumadaan sa aking live. Itong ating fish steak, mamarinate natin siya sa kalamansi. Yan, may kalamansi na ito. Tapos may kalamansi din ito. May kalamansi na rin ito. Ayan. Lalagyan natin ng kaunting extra sauce. Ayan, scoop lang. Para manamis-namis. At kaunting soy sauce. Isa. Dalawang kutsara lang na soy sauce. At lalagyan pa natin ng ginis sa mix. Ayan. Karamihan sa fish steak, kung anong pinagmarinitan, yun na rin ang kanyang magiging sauce. Kaya ang karamihan nito ay lemon butter sauce. Ngayon naman ay calamansi native. Calamansi and butter. Itong pinagmarinitan na ito, yun ang gagawin natin sauce niya. Ayan. Ngayon yung ating talbos kamuti, igigisa natin dito siya sa flakes tuna. Alam mo naman itong flakes tuna, yung mantika-mantika nito masarap sa gulay. No water ka. Yung ating ginisang talbos kamuti, walang tubig yan, kundi atas ng kalamansi at saka yung sauce nitong flakes tuna. Yan. At saka mga panangkat. Medyo malayo kasi ang pwesto ng aking camera. Hindi ko masyadong mabasa yung mga nagme-message sa aking TikTok. Kaya pasensya na kung hindi ko kayo hindi ako nakakapag-respond kaagad. Medyo may layo. Dito ako sa dulo kasi pag hindi ko ilayo, hindi ako nakukuha ng camera at saka putol-putol. Ayan. Ayan, para makuha lang tayo ng camera. Dapat mo dito po ako sa dulo. Ayan, dito, sintro ng camera. Ayan. 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 Ngayon, yung ating mga taga-subaybay na gusto talagang matutong magluto, nakikita ko naman sa inyo step by step. Sa menu natin ngayong
tanghalian ay itong yellowfin medyo mabigat ito sa medyo manipis ang bulsa. Kasi magkano ang kilo ng yellowfin? Ang kilo ng yellowfin ay 380. O, paiba-iba yung combustion, minsan 400 plus. Itong medium size, 380. Tapos itong ipapartner natin, ito, kayang-kaya ng mga maninipis ang bulsa. Kung hindi mo kaya ang medyo may mahal-mahal ng kaunti itong Flix Tuna, Ligo. So ngayon, ang ano ko naman dito sa Flix Tuna kasi, gusto ko dito yung oily niya sa loob. Na yun ang igigisa rito sa gulay. Parang pag kumakain ka, kahit na wala yung pinakalaman ng tuna, yung lasa nandoon sa gulay. Yan ang ano nito. Pwede ito sa opo, malunggay. Malunggay, sikat na sikat ito nung lockdown, ang Flix Tuna. Ang malaki ang puno ko nung araw rito ay ilang halos magto 2 months tayong hindi makalabas noon dahil sa lockdown nga. Inaabot ko lang dito din sa Mimbakuran ang aming malunggay. Yung mga rasyo na dilata-dilata noon, inaabot na lang sa pinto. Kaya yung malunggay ko halos araw-araw ay tamang-tama ng makapal yung malunggay ko. Nandiyan ang igigisa mo sa Flix Tuna, nandiyan na sa Ligo, nandiyan na sa Mackerel, kung ano ng mga dilata noon eh. Sa corned beef, ayan, marami mapapaglagyan. Doon ka si Lola. Doon si Lola. Kaya si Lola doon. Nasa CR? Dali, dali. Sige, kaligising lang itong apo ko. Tayo ka yan, tayo. Tayo. Ligo na kay Lola maya-maya. Tayo ka dyan. Ngayon, yung ating mga gustong matuto talaga, kahit ito simpleng luto lang ang ganito, kung gusto mong matuto, tulad ng fish stick, ang fish stick natin, kahit anong klaseng isda, kaya mong gawin. Tulad ng number 1 sa fish stick, tangigi, maya-maya, ma-slice na yan, barracuda, ito na nga, tuna, yellowfin, tuna yan. Iba yung big tuna, isa lang nitong yellowfin na yan. Pag maliit ay yellowfin, kung tawagin nila. Yung malaki na tuna, big tuna. Pero isa lang ang lasa ng laman yan. Big tuna at yellowfin, isang klaseng isda lang yan. Ngayon, nasa iyo na lang yung kung anong klaseng flavor ang ilagay mo. Nandiyan na yung limon nga at kalamansi. Mayroon naman na wala yung mga yan, pero ito lang. Liquid seasoning ang ilalagay niya. Ayaw niya ng kalamansi, ayaw niya ng limon, kundi ito lang. Yan. Kasi ito maasim-asim na ito, templado na itong no seasoning na ito. Ngayon, patulad din sa bangos, yung pinakatya ng bangos, magandang gawin ang fish steak. Dahil yung taba, yung black pat niya, yun ang masarap nun sa bangos. Ngayon, ang fish stick mo, kung sakasakaling pangmaramihan, pag minarinate mo yan, ang luto talaga niyan, undis pa talaga dapat kainin. Kasi ang fish steak, pag hindi mo isinorb kagad, in-standby mo yun na 1 hour, 30 minutes pwede pa, medyo mainit-init pa yan, 30 minutes. Pero lumagpas na sa 30 minutes, abuti ng 1 hour, hindi na masarap ang fish steak. Bakit ka mo? Malamig na, lalo na pag mataba, medyo nagsisibo-sibo na. Kaya ang stick na isda, on the spot yan. Pag in-order, ilapit mo sa customer yan, lumiliyab-liyab pa yung patungan. Masarap kainin ay mainit. Morning, Idol. Good morning to, my friend. Good morning sa mga dumadaan. Ayan. Ni-explain lang natin ang ano natin, ang ating fish steak para matuto kayo. Ngayon naman pagdating sa karne, ganun din sa karne. Masarap din on the spot. Pag order mo na ganyan, nilalapit sa yung sourcing plate na lumiliyab-liyab pa. Masarap po yung steak pag bagong luto talaga. Yan. Mag-fish man or mag-meat, ganun talaga dapat. Bagong luto, mukainin. Ngayon naman,
yung ating medyo maninipis ang bulsa, talagang diskarte para kung paano ka makapaggawa ng pang-ulam, lalong-lalo na 'pag malaking pamilya kayo. Duman sa amin yan. Kasi ako, pamilya namin 10 kami. Ang kamada ng tatay ko at nanay ko nung araw, kinamada mo ng 5 babae sa unahan, tapos 5 lalaki naman kami sa huli. Pang-7 ako. Yung 5 lalaki, parang ako lang ang nagmamaniobra kasi yung kapatid kong lalaki medyo may kalukuhan lang ng kaunti. Kaya palibhasa, ganun din ba ang mga magulang 'pag nagkaroon ng anak na hinahabol-habol nila magkaanak ng lalaki, kaya nagkaanak ng lalaki pang-anim. So, spoiled. Kumbaga sa ano ay sunod sa layaw. Kaya nung pagdating ng pampito, yung nauna, ano na, nakaugalian niya na wala. Ah, Maki-daddy ako, maki-mommy ako, gano'n, di ba? Ganyan ang mga bata. So ngayon, nung ako'y nahuli sa sa 7 namin, akong nagkasakit ang nanay ko at tatay ko. So kami lang mga lalaki na iwan sa probinsya. Kaya itong mga ganitong ulam na diskarte, sa probinsya nung araw, wala kang iniisip kasi ang probinsya wala kang mapalengkean na malapit, malalayo. Kaya ang panlahok mo sa mga gulay, puro dilata. Hmm. Kung hindi man dilata ay daing. Yan, daing dilis. Yan. Ay sa Bicol, usong-uso talaga ang gata. Sa probinsya nga, gugulay ka na walang sahog talaga, wala kang mabilan na sahog, kundi gata lang. For example, balunggay, ginataan mo lang. Yan, ganun. Or ano pa, mga katulad ng sitaw. Yan. Pero ngayon, mga panahon ngayon, eh, ano na tayo, kumbaga sa ano, kumbaga sa new generation na tayo. Kahit wala kang mabiling pansahog, nandiyan na yung magic sarap. Marami tayong mabibili katulad nito. Stir sauce, mag-isa ka lang ng katulad ng mga bagyo pitsay, cabbage, carrots. Igisa mo lang yan. Garlic, onions, buhusan mo lang ng stir sauce, tatalo na. Malasa na yun. O, hindi ko pa ginagawa rito, pero minsan papakita ko sa inyo. Ganun lang yun. Kaya lang magandang klaseng gulay. Katulad ng haluan mo kasi may green broccoli, cauliflower, carrots. Ayan. Igigisa mo lang yan sa maraming bawang. Pag isa mo ng bawang, ilagay mo yan. Patakan mo nitong stir sauce. Tatalo ka na. Masarap na yan. Kasi itong stir sauce nito, malasa ito. Kaya, yun ang sabi ko nga sa inyo, tulad nitong mga dahon. Sa probinsya, nahinyan na yung dahon ng talbos kamote, malunggay, sa mga dahon ha, talbos ng kalabasa, maraming talbos sa probinsya, yung tinatawag pa niyog-niyog, yung dito niyog-niyog, ano ba yan, nakalimutan ko sa Tagalog ang niyog-niyog na yan na tinatawag, lubi-lubi. Ayan, lubi-lubi. Sa probinsya, usong-uso yung lubi-lubi. Talbos ng kamuting kahoy. Ang talbos ng kamuting kahoy, masarap yan. Ang ilalahok mo itong yellow pen, inihaw na yellow pen, tapos lalagyan mo ng gata. Napakasarap yan sa talbos ng kamuting kahoy. Doon ka na muna kay Lolo. Nagdidi ka na? Dali lang ha. Good morning sa mga lumanda natin. Tag-ulan ang panahon ngayon. Sabihan, good morning. Thank you very much sa mga nagbigay ng regalo. Malayo kasi ang camera ko, kaya hindi ko nakikita ang mga nagbibigay ng gift sa akin. Nandito ko sa dulo para lang makuha kasi may nagre-request kailangan nakukuha yung ating ini-explain na product kung ano ang ginagawa natin. Kaya ito, inano ko, yung ating yellow pin at ito panangkap ng gisadong talbos kamuti at flex tuna. Ngayon sa ating mga ginugulay nga, doon tayo nagtapos kanina sa punto natin. Kahit anong klaseng talbos or dahon,
pasok sa sardinas. Na. Ngayon, pagdating naman sa mga binabalat-balatan katulad ng kalabasa, sayuti, ayan, upo, pwede rin ito. Flexstone na ito. Ito, masarap ito sa sayuti at sa upo. Sa kalabasa, parang hindi pa ako nakasubok nito. Kalabasa. Oh. Kasi ang kalabasa naman, masarap naman kasi ang kalabasa. Tulad ng daing, gata. Gata naman lalagay mo. Pero sa mga gisado, ito, pwede sa gisado, mga gisadong gulay. Yan. Ngayon, kung sakasakaling naggulay ka ng upo, lalagyan mo nito, flexstone. Huwag mo nang gamitan ng kamates. Kung may aswiti ka, gamitan mo aswiti para may kulay. Pero pwede na rin na walang aswiti, walang kulay. Ito lang at bawang sibuyas or celery. Huwag mo nang gamitan ng kamates. Sa upo lang ha, kasi nagtalo yung asim ng kamatis saka sa upo. Para sa akin, hindi masarap. Pero pagdating dito sa talbos, malunggay, talbos ng kamuting kahoy, ay hindi. Talbos ng kamuting kahoy, hindi pwedeng gisado. Hindi pa ako nakasubok ng gisado niyan. Lagi talagang gata. Hindi pa ako nakakapag-gisa. Good morning, my friend. Hello. Good morning. Ading. Sino ito? Dinis, inaccept na kita. Mahinang sound. Ayun, ang hinapan. Hello, good morning. Okay. So, sige. Again, magkwento ka lang yan, my friend. Nandito ako sa malayo. Tulad ng kinikwento ko sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na yung interesadong matutong magluto. Kung talagang interesado kang matutong magluto, sabi ko nga kung talagang interesado kang magluto, ah, hindi mo kayang kumuha ng culinary dahil may kadahilanan kaya hindi ka nakapag-aral ng culinary. May TISDA tayo, mayroon tayong 3 months to 6 months sa TISDA. Hindi mo rin kaya at busy ka sa iyong trabaho. Ayan. Pero may cellphone ka, pwede mo akong mapanood. I-open mo lang yung aking YouTube. Ang pangalan ng aking YouTube, mga kalaro, na handyan ang mga ginagawa kong live cooking. Araw-araw na ang aking tutorial cooking. Mayroon ako dyan na dina-download sa aking channel ng mga kalaro. Mapapanood mo dyan at pwedeng ulit-ulitin mo gawin hanggang sa ma-perfect mo ang isang putahe. Yan. For example, yung magluto ka ng beef salpikaw. Yan. Sa una, hindi mo makuha ng pangalawa at pangatlo, hindi mo pa rin nakuha. Palagay ko naman pang-apat, perfect mo na. Yan. Ngayon, pag may natutunan ka sa aking mga dinibi mong live cooking ko, pwede mong magamit yun sa pag-apply ng trabaho, pwede sa restaurant, pwede sa hotel, or pwede rin sa abroad. Yan. Piliin mo lang ang kasi may nakahalo naman ng mga international na niluluto natin katulad ng steak, mga iba-ibang klaseng steak, pang international food yan. Yan. Marami pa diyan. Ang mga breaded, yan. Breaded fish, breaded chicken, breaded beef, breaded pork chop. Yan mga pang international food yan. Ngayon,
Pag natuto ka na at interesado ka talaga, pwede kang mag-apply at magagamit mo na yung natutunan. Bibigyan kita ng tip. Pag natawagan ka sa iyong ina-applyan, ang unang-unang i-memorize mo yung mga kabisado mong luto kasi darating ang time, papadaanin ka talagang, susubukan ka talaga kung may alam ka, malamang magti-trade test ka, pero unang-una, mag-i-exam ka niyan, malupit ngayon ang pag-a-apply ng trabaho. O may exam, bukod sa may exam na isusulat mo pa yung hanggang ilang putay ang alam mong iluto. Ayan. Yan lang naman nung ako'y nag-apply ng abroad. Ganun lang ang ginawa sa akin. Pero ang pinakamahalaga diyan, pagdating ng trade test, paalis ka na noon. Kumbaga sa ano ay 99% na paalis ka na lang noon. Kaya may trade test ka na. Ngayon, pag ang in-applyan mo ay company, mga empleyado ang pakakainin mo, medyo okay yun. Pero pag nilagay ka sa restaurant or sa hotel, kailangan talaga medyo, kahit magano ka na lang magtisda, meron naman tayo sa TISDA. Kasi ang karamihan ngayon ng mga umaalis talaga kailangan may TISDA certificate. Pag nag-TISDA ka naman at mayroon ka ng alam sa pagluluto, minamani-mani mo na lang yun. Madali na makakapasa ka na kaagad. Okay. Inuulit ko ulit ang ating iniluluto ngayon sa ating mga bagong gising na hindi pa masyadong narinig yung magpapaliwanag natin. Ito, yes, Mr. Prophet. Good morning, good morning. Bangus steak recipe. Yes. Ang bangus steak recipe natin, kukunin mo itong part ng tiyan. Yan. Part ng tiyan na yan. Nandyan ang taba niyan, yung black pot niya. Pag minarinate mo yung sa kalamansi o kaya lemon, yan. Pag dinip-fried mo yung mainit ang mantika, yan. Yun ang masarap ng parte ng bangus. Good morning, ay sa mga dumadaan. Okay, sa ating mga bagong gising na hindi pa nakikita, ito yung ating yellow pen na gagawin natin ng fish steak. Mirinarinate natin siya sa kalamansi at oyster sauce. Kaunting soy sauce, magic sarap at pamintan rom. Ayan. Ay, oo nga pala. May nagtanong sa akin nito ha. Ito, inuulit natin sa mga nagtanong noon sa akin. Sabi nila sa akin, Tay, paano malis yung pait ng tilapia? Hindi lang tilapia ha. Itong yellow pin na ito, yan. Ito kaya biyak yan kasi biniyak ko yan. Yan, ganyan yan. Itong bandan tiyan na ito yan, pag hiniwa mo ng ganyan, siguradong abutin ng kutsilyo yung apdo. Kaya hahawa yan dito, yan, hahawa yan dito. Pero nakita niyo, wala na, di ba? Bibiyakin mo siya ng tuluyan, tatapyasin mo ng kutsilyo, yung kulay green. Pag tinapyas mo ng kutsilyo, katulad yan, nalaplap ko ito, wala nang pait yan. Wala nang pait yan kasi naalis mo yung kulay green. Yung kulay green, yun ang mapait dahil galing sa apdo. Kaya, pag kayo nagmarinate ng isda, pagbandim bituka tulad ng tilapia, ito nga yellow pin, lalong-lalo na tulingan. Ang tulingan, medyo may epekto ang tulingan, yung apdo niyan. Pag sobra talaga hindi mo makayanan, ay nakakaano yan, medyo nakakahilo. Marami nang nabalitan tulingan, pero sa akin naman hindi pa naman kasi alam ko nga maglinis. Paborito ko rin tulingan. Pag nakakabili ko ng tulingan, buo pa lang, doon ka na doon. Buo pa lang yon, hihiwaan ko na yun dyan. Yun na kagad ang interesado ko. Kailangan pag naghiwa ka ng tulingan, ingatan mo hindi mahiwa yung apdo. Pag nahiwa mo man ng kutsilyo, yun na nga, sabi ko gaganituhin mo, lalaplapin mo ng kutsilyo yung apdo. Para yung natiris na apdo, maghahawa dun sa karne yun ng isda, magkukulay green. Alasin mo na yung kulay green. Kung hindi kaya ng kutsilyo, kahit itong kutsara, tayasin mo lang na ganyan na hanggang maalis yung kulay green. Kasi hanggat hindi mo naalis yung kulay green na yan, pag naluto yung pagkain mo,
Doon lang naman sa part na yun na nalagyan, na nahawaan, yun lang naman ang mapait. Pero yung wala, wala rin pait. Ganun lang ang paglinis natin ng ating isda. Sa tilapia naman kasi, pag ang tilapia nabili mo medyo hindi na sariwa, karamihan yan sabog ng apdo. Yan ang ano ko sa isda na yan, tilapia. Kailangan talaga bibili ka pa niyan sariwa. Pag sariwa pa at pinalinis mo, hindi pa naghahawa ang apdo. Pero pag medyo binasa na hindi na sariwa, pag pinalinis mo yun, siguradong maghahawa na yung apdo. Yung gagawin mo noon, kakayasin mo ng kutsara para matanggal. Okay, sandali lang. Ang cellphone na Samsung Galaxy nagkakahalaga lang ng 3,003. Pwedeng pang sarili at pwedeng pang regalo, lalong-lalo na kung ikaw may jowa at wala kayong kontak sa isa't isa. Pwede mong regaluhan para makukontak ka niya lagi at makakapag-usap kayo sa pamamagitan ng cellphone. Ayan. At ikaw naman kung naninirahan ka sa mga loob ng village, subdivision, or saan man ang iyong bahay ay marami kang halaman. Kailangan mo ngayon magdidilig, umagat hapon wala kang hose. Ito ang hose natin na nakabundle pa sa halagang 1,331. Magandang klaseng hose. Garden hose real art. Ayun, may gulong pa pala ayong napupuluputan ng hose. Ano pa ang inahantay nyo? Bumili na kayo ng hose na pang garden para malusog lagi ang mga tanim sa ating garden. Ayan. Kung ikaw naman ay mahilig magbanding-banding o saan man kayo magpunta ng buong pamilya, gusto niyong kumain ng mainit-init, ito naman ang nararapat bilhin. Chicken to in one set portable boten. Talagang 299, may paglulutuan na kayo. Bibit-bitin nyo lang o lagay nyo sa supot lang ito, magaan lang ito. Ayan. Talagang 299, habang kayo'y nagbabanding, may pagkain kayong mainit-init. Ayan. Ngayon, kung meron ka naman e-bike, motor, ito naman ang pantakip. Ayan, para hindi mapaglalaruan at hindi magdudumi ang iyong e-bike. Sa halagang 2,099, may cover na ang iyong e-bike. Ayan. Pag ang jowa mo naman ay mahilig maglaro ng basketball, ito ang nararapat, bilhan mo siya ng jersey para komportable siya sa kanyang paglalaro sa halagang 320. Ngayon kung ang laro niya naman ay billiard, ito may tako tayo rito sa halagang 1,390, may gandang klase ng tako. Ngayon talagang laro ng laro ang iyong boyfriend, kailangan bilhan mo na rin siya ng rubber shoes para komportable siya sa halagang 749, magandang klaseng rubber shoes. Pag niregaluhan mo siya, very sweet lagi sa iyo umaga at hapon, lagi kanyang maalaala. At dito naman sa bandang ibaba, nandito lalagyan ng tako para hindi siya magbibitbit ng kanyang tako, magandang lalagyan. Ayan. Ngayon, ikaw naman ang gusto mong gumanti sa iyong jowa dahil niregaluhan ka na kung ano nirigalo sa iyo. Ito naman, para laging siksi ang jowa mo. Exercise sa umaga, exercise sa gabi, bilhan mo siya ng New Life Multifunctional Bluetooth. Ayan. Mayroon ng Bluetooth pala itong ating treadmill na ito. Talagang 3,299, magandang klaseng treadmill. Kahapon nagtambas ako nito. Ito lang pala mga ganitong amount na 3,000 plus, pang personal use lang pala ito. Ay nagtambas ako kahapon at papalit ko na rito sa aking computer. Nagkakahalagang 93K ang pwede. 3 horsepower ang kanyang motor.
Tapos naman yung massage chair, nako mabigat, 280. Pero buong mula sa binti hanggang likod mo, mamamasahe ka niya. Alam, may kataasan. Ang mura lang yung bike. Yung bike, 5,000 lang. Ito. Ay, hindi. Pang ano ito? Pang bata naman ito. Okay, back to the front muna tayo. Ayan. Accept na natin. Hello, my friend. Accept na kita. Yes, si Joshua pa rin ito. Gardening Cars. Yes, Mr. Popit. Magandang klase yung host ng mga nakadisplay natin na product sa ating TikTok shop. Mamili lang tayo kung ano ang gusto natin bilhin. Nangawit na ako sa katatayo. Opo lang muna ako. Malayo yung pwesto ko kasi pag hindi natin inilayo na ganito, maraming nagpo-comment sa akin, hindi daw nakikita natin yung ating niluluto. Kaya ngayon, pinakikita ko na sa inyo, ang mahirap gawin lang talaga doon sa pwesto ng aking stove. Makikita yung niluluto, ako naman ang hindi makikita. Tagilid yung lalagyan ng camera. Pag pinakita ko naman ang sarili ko, hindi makikita yung niluluto. Kaya dito pa lang ay pinakikita ko na sa inyo. Itong nakamarinate natin na fish steak na yellow pen at talbos kamote. O nga pala sa talbos kamote natin. Ang talbos natin ay dalawang klase, di ba? Nakasanayan lang natin itong pula pero violet. Yung puti, may talbos na puti. Ang tinatawag natin na mamula-mula kasi, yan. Maaari na tatlong klase na talbos natin. Mamula-mula, talbos pula, tapos talbos violet. Talbos violet. At puti. Ayan. Pero iisa lang ang ano naman nun. Iisa lang ang lasa niyan. Alam, pagdating sa palengke, ayan, pamimiliin ka kung pula o puti. Nasa sa iyo na lang yan. Kahit paghaluin mo naman yung talbos na yan, parehas lang. Walang pagbabago ang lasa noon. Pero ang talbos kamuti natin hindi lang ginisa. Masarap din ito sa sinigang sa kalamansi at talbos kamuti. Kaya lang naman, lagay mo nito, papyaw lang, hindi masyadong marami. Parang katulad ng malunggay, kung nagsisigang ka sa kalamansi. Huwag masyadong marami. Malayo yung aking kinauupuan, kaya hindi ko nakikita yung mga nagmi-message sa aking live TikTok. Good morning sa mga dumadaan. Inuulit ko yung mga nagsipag-order sa aking TikTok shop. Maraming salamat sa inyo. Lalong-lalo na yung paulit-ulit na umu-order. Maraming salamat. At yung mga hindi pa nakakapag-order, pwede naman tayong umorder na. Within 2 days, matatanggap nyo ang inyong order. Ayan, mabilis ang delivery ng ating TikTok. Ano ngayon ng panahon ay uso na talaga ang tag-ulan. Lagi ng alalay ang ambon, umaambon-ambon lagi, kaya mahirap nang lalabas ka na wala kang payong, wala kang jacket, wala kang sombrero. O kahapon, nagkambas ako nga ng sinasabi ko ng papalit ko sana rito sa aking mga computer. Parang magsisimula sana ako sa 3 unit, pero yung 3 unit pala mabigat. Aabuti ng 300,000. Wala tayong ganong kalaking pera. Malay mo, baka may maglaglag sa akin ng galing sa buwan. Masalo kang pera, mabili ko yun. Kasi gusto ko talagang mabili ang mga ginagamit sa pag-gym, yung pang-exercise, dahil ako gusto ko na rin ako lagi nakakapag-exercise dahil medyo matanda na ako. At ayaw ko naman ng business na mabusisi dahil may edad na ako. Nung araw kaya ko.
halos nag-duty ako nung araw ay 16 hours or umaabot ako ng 20 hours. Pero ngayon ay ang 8 hours, nagmamadali na ako, hanap ko na ay upuan para maitaas ang mga paa ko. Iba na talaga pag nagkakaedad. Kaya yun ang gusto ko sanang maging business ko rito. Basta mai-sit up lang, mag-aantay na lang tayong nakabukas ang palad kung sino man ang gagamit. Natural, ginamit niya, natural, magbabayad siya. Kaya lang hindi ko kaya. Yung massage chair, unang presyo sa akin nung kausap ko, 280,000. Sabi ko, ma'am, baka pwede pambawasan yan. Sabi ko, interesado ako. Sabi niya, sige, ano ko sa boss ko, baka maihirit pa natin ang mga hanggang 200. Mabigat pa rin pag 200. Pero maganda yun, nakaupo ko lang ganyan, minamasahe yung mula sa ulo, likod, balikat, hanggang binte. Ayan. At yung treadmill naman, kung mahilig ka mag-jogging, ayun, patok na patok yung treadmill sana. Good morning sa mga dumadaan sa atin. Okay, narito na tayo sa tapat ng kalam. Sisindi na natin ito. Ayan. Unahin natin itong fish steak kasi yung gisado, sandali lang to. Ayan. Pag nagluluto ka ng steak yung mantika, hindi masyadong marami. Basta hindi lang didikit. Painitin mo lang yan para hindi dumikit. Ito. Ililisan na natin. Lalagay na natin yung bawang. Ayan, pag brown na yung bawang mo, susunod mo ngayon ay sibuyas. Ayan, sunod natin ang sibuyas. Ayan, brown na yung sibuyas. Sunod natin ang kamatis. Dudurog natin yung kamatis para magkakaroon ng katas. Lalagay na natin yung
fish steak. Tapat muna natin sa kalan. Ayan. Mainit na yung ating mantika. Ilalagay na rin natin yung flakes tuna. Ayan. Ilalagay na natin yung talbos. Yung short. Palit ng konting dalawa. Binabalnawan ko nito kasi mahirap nang matambakan ng hugasan. Na naman gagawa ako din. Kasi yung isa nagbabantay sa baba. Yan. Ito yung pinagmarinitan natin sa kanya. Ayan. Pinipila na natin mga kalamansi para tanggalin. Ayan. Okay. Muli natin sa ating operator ng camera. Lagyan na natin ng kaunting magic prop. Ganito, pag deep-fried mo na, alisin mo ang oil. Papalitan mo ngayon ng butter. Ayan. Lagyan natin ng butter at lagyan natin ng fresh onion rings para mag-amoy sibuyas. Ayan. Tatanggalin na natin yung isda.
At ipapalit natin itong sauce habang mainit ang kawali. Itong sauce sa pinagmarinita natin sa kanya. Okay, yung sauce niya. Ito yung ginawa kong kalamansi butter. Ayan. At ito naman yung talbos kamuti. Ito na po yung finished product natin na gisadong talbos kamuti. Lagay na natin sa dining. Ito na yung ating finished product ng masyadong makita ng camera natin. Ayan. Ayan. Kita na. Ito na yung ating fish stick na yellowfin. At ito naman yung ating gisadong talbos with flakes tuna. Walang tubig yan pero nagkasos. Oh. Yan. Ang unang tikman natin itong talbos kamuti. Ayan. Malalaking hibla ng tuna. Ayan. At saka itong fish stick, match lang yan kasi pareho silang may sauce. At yung kanilang sauce, halos magkahawig lang. Fish stick, yellowfin, masarap pag mainit talaga.
Okay, sa aking mga taga-subaybay sa YouTube, nagpapasalamat muli ako sa inyo. Huwag kayong magsawa manood ng aking live cooking at araw-araw yang ginagawan ko ng paraan. Kung ako may importanteng lakad, nagluluto ako ng maaga o kaya kahit late na, magluluto pa rin ako para mayroon kayong mapanood yung aking mga taga-subaybay. Okay, maraming salamat muli sa ating mga manonood sa YouTube. Maraming salamat. Pakipindot lang ang subscribe button at like. Maraming salamat. Bye-bye sa inyo. Bukas ulit tayo.